Nagpapatuloy po ang ating talakayan patungkol sa pagpapalit ng school year dito sa ating bansa, no? At kanina nga we were talking about itong UP. Yung UP Diliman na lamang ang natitira na hindi pa pumapayag na ibahin yung kanilang school year. Pero yun nga, tanungin natin si Professor. Sino ba ang nagdidesisyon niya na, ma'am, at ano yung proseso para maging legal yung pagbabago? Dahil kung merong objection from the students and some faculty members, paano mangyayari nun? Yung campus ang magde-decide. How will they decide? Meron bang they will vote? Paano po yun? So, ganito yung nangyari. We might as well share it with everyone. So, nagkaroon ng tinatawag na University Council meeting yung UP Diliman na ang attendance ng faculty very, very low. Tapos, nagbotohan, natalo nga itong shift. Okay? Pero ang bumoto is about 15% of the total faculty population. Okay? Pero in a separate report, merong survey na pinapakita na mas maraming colleges sa UP Diliman are in favor of the shift. So now, I think UP Diliman has to reconcile this. So we suggest from the system level of UP that after yesterday's forum, na andun ho lahat ng facts and figures at yung mga opinions pa na nadinig na ng kalahatan. I-post nila yon sa UP Diliman website at lahat tayo pwedeng tignan yon. Tapos gumawa ng paraan para ma-reflect ang positions or ang votes, ang decision ng lahat ng stakeholders ng UP Diliman. Yun lang po. Pero ang responsible for that would be the Chancellor of UP Diliman. So when do you expect the votation to happen? We are hoping that it will be in the next 2 weeks. We think that UP Diliman will make a decision within the next 2 weeks. Okay? Sir Amar, narinig niyo po na mawawala yung summer, if ever, April, May. Pero hahaba yung Christmas break. Hindi ba yun yung paborito ng Pilipino, yung Christmas break? Kung kayo po ang tatanungin, ano po yung gusto nyo? May summer, Flores de Mayo, o mahabang Pasko? I go for longer summer for the students. Oo. Kasi upon listening to ASEC kanina, This is for basic ed. Yeah, this is for basic ed. Napakaganda nung paliwanag naman ni ASEC. There's no compelling reason, sabi nga, para mag-change tayo from situation na June to March na klase and then shifting it to August or September. For the basic education, medyo mahaba-habang proseso pa yan. But for the tertiary level, I'm very much in favor talaga. Kasi nung nag-aaral din ako dyan sa Manila, I experienced talaga yung kapag yung sayang lang yung suspension eh. I mean, I pay for my tuition. Tapos, maya't maya rin lang ang suspension. Unlike kung summer days may pasok, it would be used well, di ba, sa pag-aaral ng mga kagaya ng mga college students natin. Kaya yun ang isa sa nakikita kong very good reason sa pag-favor, sa pag-shift sa college. Okay, tanungin ko naman si Mrs. Atienza. Well, siguro one of the reasons kung ba't mas maraming parents gusto mag-shift. Well, maraming parents gusto mag-shift kasi mas maraming time ngayon, 5 months, para mag-ipon sa tuition fee ng kanilang mga anak. Di ba? Pero kayo ba, Mrs. Atienza, pabor kayo na mas maraming universidad ang mag-shift na rin, hindi lang itong 4 na to? Oo, pabor ako doon na sana lahat ng university natin magsabay-sabay, magsama-sama na lahat ay mag-umpisa talaga kung hindi August, September. Very much favor ako doon. Para at least malesen na rin yung halimbawa, laging may bagyo, laging may ulan, suspension, sayang talaga. Nakakapanghinayang na hindi natututunan ng mga bata yung laging walang pasok. So, mas maganda na sana lahat na ng school gumaya na. Oo, nabanggit kanina ni Nat, nabanggit mo, nag-o-offer pa rin naman ng summer classes ang maraming institutions. Dahil doon nga, bumabawi yung mga estudyante sa summer classes din, yung gustong mag-graduate ng mas maaga o yung merong mga deficiencies. Bakit nga naman hindi na lang natin i-institutionalize na yung buong summer na yon ay may pasok na lamang? Yung summer classes kasi ngayon, nagkakaroon pa rin ng problema yung mga estudyante kasi nga, yung April sa May,
yun yung mga may init na araw talaga ng taon. So parang sa UP, hindi naman talaga maasahan na lahat okay yung... Kaya nahihirapan pa rin makapag-focus yung mga estudyante. Alam na summer class, sobrang kinokongest yung mga lessons na inaano sa kanila for kino-compare sa isang semester, kino-congest lang for within 2 months. Pero kung ilalagay din naman natin siya kapag academic calendar shift, mapupunta rin naman siya dun sa rainy seasons. E di, problema pa rin naman yung mga estudyante kahit ganun. So, either way, kung magkaroon man ng academic calendar shift o hindi, during summer classes na gagawin ng mga UP students, magkakaroon pa rin silang problema in terms of climate. Talaga itong weather ng bansang Pilipinas, kahit na anong gawin mo. Parang surprising na nangyayari. You never know when it's gonna come. Anyway, tanungin ko si Catherine, sakasakali lamang na makapasa ka sa isa sa mga 4 na universities na nag-shift na, no? Eh di may 5 buwan ka ngayon na bakasyon. Ano ngayon ang gagawin mo sa 5 buwan na yun? Kasi yung mga magulang kinakabahan, Diyos ko, dadami na naman yung lalong magugulo sa bahay dahil laging nandun yung mga bata, walang Mas gusto pa pasok. nilang nasa eskwelahan mo, mas may peace of mind, ano po? Ano naman balak niyong gawin? Para po sa isang typical na estudyante na katulad ko po, most likely, lalaki yung consumption ng food sa bahay. Tsaka mag-aaral po, extra advanced readings and para preparedness na rin po sa college. Yun. Oh, talaga? Talaga, ha? Totoo, ha? O aralin yung buhay ng mga kaibigan sa Facebook. Tanungin natin si Jade, ikaw naman, anong plano mo, balak mo, sakali? Since kung sakali po na makapasa ako dun sa 5 university na nagpatupad na ng shift, magsa-summer camp na lang po ako instead na magstay sa bahay. Wow. Para hindi po masayang yung time. Nolji, ikaw, gusto mo ba yung nagsisimula ng September or August o yung nagsisimula ng June? Kung bibigyan ka ng choice ngayon bumalik sa first year. Well, kasi po part po ka ng scholarship and youth development program ng Quezon City. So lahat po ng scholars sa Quezon City nagsasama-sama from different schools. So meron po kami mga activity namin during summer. So kung iba-iba din po kasi kami ng mga opening ng classes, so magkakaroon ng conflict ng mga schedule kapag gagawa kami ng mga activity. Kunyari, like in summer, gumagawa kami ng mga activity for out-of-school youth and sa mga estudyante from high school to prepare them in college. And also, we also did parang event for sa mga nasalanta ng bagyo. So parang nagkakaroon nga ng conflict of schedule kung magkakaiba kami ng mga opening ng classes. So parang gusto ko pa din, June pa din yung start ng classes. Si Krista, tanungin ko, no? Kasi bakit ba ang UP Diliman lamang? Galing din ako dyan, ha? So, Love mo pa rin yan. love ko pa rin yan. Pero bakit nga ba mas natatagalan to kumpara dun sa ibang mga colleges ng UP? Bakit bukod tangi kayo? Well, yung sa pagkakaalam ko po, talking with yung mga faculty members po natin sa UP Diliman, syempre, wini-weigh naman po talaga natin yung pros and cons ng academic calendar shift. At sa sa tingin po ng ating mga faculty at nakikiisa naman po yung mga estudyante, mas maraming cons yung nakita nila doon sa academic calendar Kagaya shift. ng magbanggit ka ng dalawa. Syempre doon po sa usapin nung from August magiging na siya from June, August. Tapos syempre yung supposed summer natin, mas ma-i-include na siya doon sa regular classes, no? So yung tingin po nung College of Architecture diyan, no, syempre mainit po para yung weather mainit po na mainit, no. Tsaka yung kasi at dahil mas mainit yung April at May as compared to the other months, that would mean higher cost for operations, lalo na yung electricity, because we will need more energy for ventilation, meaning mas malaki yung cost na or yung gagastusin ng university para dun sa ventilation, Pero aircon, hindi mo mga ba ganun sinabi po. doon na yung mainit kaysa talagang walang pasok dahil baha? Well, yun din kasi yung yung na-present dun sa forum. It's either we suffer or we endure the rainy season or the
hot months, no? Pero yung nakita po namin, mas yung usapin nung cost, no? Mas magiging disadvantageous talaga yung summer, no? Kasi syempre, more energy for ventilation. So, syempre, UP being a state university, alam naman po namin yung katotohanan ng lack of budget. Kakulangan pa sa Pangalawang con. ano, Sige, pangalawang con. yung pangalawang con doon ay yung yung nakita namin doon sa usapin nung harvest season ng mga magsasaka, no? Kasi nakita din namin during the summer months din kasi doon yung harvest season ng mga magsasaka. So by June meron na pong pera yung mga estudyante from the farmer households na pang-enroll, no? So kung i-shift po natin yung academic calendar, that will really create a problem with our students coming from farmer households. Yun po. Unless ipunin na lang nila, antay lang ng Huwag nilang 2 buwan. gastusin. Oo. Well, Anyway. syempre hindi naman po yun hindi naman din pwede hindi naman po yung posible na hindi nila gagastusin kasi syempre ilang buwan din yung daraan ganon. So ibang hindi talaga siya yung yung control na Masayang pwedeng debate nga ito. Ako ipunin naging lang. debater din dati. Baling muna natin kay Kirby. Maraming salamat muli, Attorney Mark at Veronica. Sige, balikan din natin yung ating mga bisitang estudyante mula po sa FEU, si Ann Andal may katanungan. Ann? Good evening po, ma'am. Para po sa inyo, Professor Concepcion. Why do you think po na ngayon lang nyo pinatupad sa UP yung September school opening? Ano po yung mga naging hindrances sa part ng faculty para maipatupad nyo ito noon, before? Yun yung hindrances, madam. So, Yung mga umpisahan argumento. natin kung ano yung dahilan bakit gusto nating i-pursue ngayon. Kasi merong mandate ang UP, meron namang vision yung ating kasalukuyang president, si Alfredo Pascual. And one of this is to intensify internationalization for reasons I already explained. Para sa kabutihan ng kabataan, to broaden your perspectives, to make you internationally competitive. And then with other initiatives or interventions from the government and from UP, yung mga ma-expose abroad, sigurado namang uuwi dito at makaka-trabaho. Okay? So, ano yung hindrances? Yun na nga, dahil magbabago yung yung palakad ng mga administrative staff natin, ng faculty natin, at yung At mabibigat na argumento din. mabibigat na argumento kamukha nung planting and harvest season, yun ang mga kanilang sinasite. Foundationally, ultimately climate related, pero alam naman natin na ngayon ang climate sa buong mundo sa Pilipinas nagbabago. So, merong mga farmers na talagang nagbago na ng kanilang planting at ng harvest season nila. At we can be sure na tuloy pa yung magbabago. So, from the north to the south, nagbabago ang patterns ng typhoons, ng rains and flooding. And I wanted to also stress that yung ang init, pwedeng magawa ng paraan yon. And a little electric fan or some cover walks is worthwhile. Yan, worthwhile expense yan. Energy expense for higher education. Napakahalaga niyan sa bansa kasi kahit na marami tayong mga gustong i-accomplish to become globally competitive, kung kulang tayo ng mga competent expert graduates, college graduates, skilled college graduates, and innovative masters and PhD graduates, hindi tayo magiging globally competitive. Yun namang sa baha, hindi ka makakapunta sa eskwelahan kasi baha o magsususpend na ng klase. So mas madaling gawa ng solusyon yung high temperature, no? Okay. Mukhang tuloy-tuloy pa rin po ang debate sa UP Diliman, yung discussions din sa ibang universidad. Meron silang sariling proseso. Kaya hinga natin ang ating parting message, yung ating mga panauhin ni King. Umpisahan natin dito sa ating kaliwa, no? Si Nogi Antonio mula sa Far Eastern University. Final message.
Good thing naman siya sa FEU kasi magkakaroon kami ng mga summer classes in which pwede kaming kumuha ng mga major subjects na hindi naman namin ginagawa dati. Pero nagkakaroon pa rin naman kami din ng ng consultation with the FEU administration. So I think dapat i-open nila to lahat sa FEU students para at least na-involve kami, hindi lang sila yung nag-uusap about this. Okay, mula naman kay Catherine Atienza ng San Francisco High School. Sa tingin ko po talaga yung month or yung panahon na kung kailan magbubukas yung school year, yun, hindi po yun yung nakaka-apekto. Yung nakaka-apekto po talaga yung kagustuhan ng isang mag-aaral kung gusto niya po talagang matuto or hindi. Okay, mula naman sa San Francisco High School, isang fourth-year student si Jade Nool. Para sa akin po, it's a good thing kasi po magkakaroon ng mas mahabang panahon yung mga estudyante na kasama yung pamilya nila. Bad thing is, hindi naman po lahat ng estudyante gusto ng quality time with their family. Tapos hindi po gagamitin yung bakasyon para sa pamilya nila or para mag-aral in advance. Okay, at mula naman sa University College of De La Salle University College of Saint Benilde, Candice Ildefonsa Gulye. Para sa akin po, basta po makakabuti po to sa majority ng students, okay na po yung pagbabago or hindi pagbabago ng calendar. At mula sa University of the Philippines, Diliman, si Nat Malit. Sa amin naman sa UP Diliman, marami pa ring factors na kailangan i-consider. Pero, ayun, just to promote, meron din mga patuloy pa rin forums, especially bukas, sa UP, meron kaming sa UP School of Economics, ng tambayan ng Economics Towards Consciousness sa UP. From 4 to 7 p.m., magkakaroon ng forum entitled Flipping Calendars and Information Dissemination and Opinion, Solicitation on the Proposed Academic Calendar by UP Economics Towards Consciousness. And also, check nyo na rin sa Facebook yung page of League of College Councils na What Does the Shift Say? Makikita doon lahat ng arguments and things about sa academic calendar shift. So, At mula naman sa Board of Regents member sa hanay ng mga estudyante ng UP, Krista Melgarejo. Sige po, yung tinan po natin yung academic calendar shift as hindi po ito hiwalay sa usapin lang ng edukasyon. Pero yun nga, gaya na nabanggit kanina, ito base doon sa ASEAN 2015 na integration. Pero yung tanong po, para saan po ba itong ASEAN 2015 integration at para kanino po itong pagbabago? Para ba ito sa ating mga mamamayang Pilipino o para ba ito sa mga dayuhan? Yun lamang po at maraming salamat. Okay, mula naman sa PTA President ng San Francisco High School, Jessie Atienza. Bilang magulang, sumusuporta ako kung ano ang mga plano ng higher education sa CHED. At nananawagan din ako sa ibang mga school na sana sa university na suportahan natin kung ano yung makakabuti para sa ating mga anak. Yun lang po. Okay, at mula kay Sir Aymar Torrevillas, grupo mula sa San Francisco High School. Well, gaya ng mga nasabi ko na kanina, for the tertiary level, I'm very much in favor for this. Siguro ito na yung isa sa way natin para makasave talaga ng tuition fee natin. Kasi isipin natin, yung mga binabayad natin, kapag biglang nagsuspend, ₱1,000 yung nasasayang. So dapat talaga, i-consider natin yung weather condition ng ating bansa. Given a climate change, part pa rin talaga ng paghahanda yung ginagawa rin ng 4 universities, ng UP, UST, La Salle, and Ateneo. And to end this forum, I certainly agree with the move of the 4 universities. And likewise, sana yung ibang colleges, makonsider yung kagandahan nitong opportunity na to para lalo pang i-uplift yung quality ng education natin sa tertiary level. Thank you. At nakaalis na si ASEC Tonisito Umali, may appointment siya. No? So finally, we have from the UP Diliman, Vice President for Academic Affairs, Professor Gisela Concepcion. Maraming salamat po. Ito pong calendar shift ng 7 campuses ng UP ay isa po sa mga initiatives ng UP para noon makakontribute tayo
to become globally competitive. At hindi lang po yan ang ginagawa natin sa UP, marami pa pong iba. Ngayon, yung UP Diliman po, we look forward to the decision of UP Diliman regarding the calendar shift. Yun lang po, maraming salamat. Ang mga pagbabagong tinatahak ng ating bansa patungkol sa usapin ng sistema ng ating edukasyon ay pagpapatunay lamang ng pagpapahalaga rito ng ating pamahalaan at ng mga mamamayan. Anuman ang kahinatnan ng mga pagbabagong ito, naway sa huli, ang makinabang dito ay ang buong sambayanan. Ako po si Veronica Baloy Jimenez. Sa patuloy naman po na pagtahak natin sa kaunlaran, ang pagbabago ay parte na po ng mga hamong kaakibat nito. Gaya nga po ng isang kasabihan, nothing is constant but change. At ito po ay nararapat lamang nating tugunan upang maipagpatuloy ang pag-unlad. Ako po si Kirby Cristobal. Sa mga pagbabagong ito, malaki pa rin ang papel na ginagampanan ng ating mga kabataan. Huwag po natin kalimutan na ang paghasa sa mga sinasabing bayan ay tila pagpapatuloy sa ating misyong tuluyang ibangon at paunlarin ang ating bansang Pilipinas. Ako po si Attorney Mark Castrodes, naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyong ito. Ito po ang September o August School Opening na PTV Special Forum.